Kabado man sa pagsama sa lalaking ngayon lamang nakilala ng dalaga pero wala siyang choice. Mahirap na ang mag-isa sa kalsada, baka mas lalo pa siyang mapahamak katulad na lamang sa muntik niya ng pagkasagasa. Nakatikip ang mga braso niya sa dibdib dahil hindi niya alam kung ano ang nasa isip ng lalaki, mukha namang mabait at binigyan pa siya ng extra job, easy lang naman sa kanyang mag-pretend na jowa, basta wala lang kissing scene, hindi pa pinapanganak ang lalaki na makakatikim ng kanyang precious lobby. Sinabi ng dalaga ang daan pauwi sa kanilang bahay, naiilang siya rito dahil napakagwapo pabaling-baling siyang tingin sa binata habang nagmamaneho ito. Nagulat siya nang magsalita ang lalaki. "Yes, may sasabihin ka ba, Anisha?" tanong nito sa kanya. Ang sarap naman sa tainga sa pagbanggit niya ng pangalan ko, nakakapigtas ng garter sa underwear, kausap ng dalaga sa sarili. Alangan man sa tanong niya pero gusto lamang ng kanyang utak ng kasagutan. Curious lang kasi ako, bakit gusto mo akong magpanggap na girlfriend, may metro na rin bang humahabol sa'yo? Balik tanong ng dalaga. Bigla naman napapreno ng sasakyan si Brandon, lumingon ito sa gawin ng dalaga, nakakunot ang noo at nagtataka sa naging tanong nito. "What did you say, Matrona?" Sa itsura kong ito, habulin ng Matrona, hindi makapaniwala na sagot ni Brandon sa dalaga. Medyo nahiya naman ang dalaga dahil sa matabil niyang dila, hindi ugali ni Anisha ang mahiya, pero sa lalaking kausap niya at kasama ngayon, tila umurong ang dila niya. "Siguro naninibago lang ako," aniya sa sarili. Hindi naman sa ganon kasi mostly sa gwapong tulad mo habulin ng Matrona. "Ano ang trabaho mo po, sir? DI ka ba as in dance instructor? Kaso sa itsura mo at sa kotse mo na pang sports, mukhang hindi callboy ka ba?" Hindi mapigilan na pang-uusisa niya sa lalaki, feeling niya lang close sila. Gusto niya kasi mawala ang awkward sa kanilang dalawa, kanina pa siya naiilang rito, Hindi naman makapaniwala si Brandon sa mga naririnig sa dalaga. Siya, dance instructor at callboy, ganoon na ba kalala ang kagwapuhan niya at pati Matrona, tipo siya, napapaisip rin siya sa mga tanong ng dalaga sa kanya. "Iyon ba ang tingin mo sa akin, bakit sobra ko bang gandang lalaki at naihambing mo ako sa mga nabanggit mo?" "Ha, Anisha?" sagot niya sa dalaga at bahagya niyang inilapit ang mukha sa dalaga. Umatras naman agad ang ulo nito palayo sa kanya. "Sir, usap lang po, walang laplapan moment, kaloka ka. Pumayag akong magpanggap na girlfriend pero hindi ako papayag na matikman mo ang precious lobby ko." Mataray na tura ni Anisha kay Brandon. Natawa naman si Brandon sa dalaga, napaka-assuming pala nito, ang advance mag-isip, sa isip pa niya. "Assuming mo naman pala, hindi kita type, gusto ko lang ang serbisyo mo, walang lalampas doon, maliwanag. At hindi ako katulad ng mga iniisip mo, masyadong brutal yang nasa utak mo, susunduin na lang kita bukas and to let you know tungkol sa trabaho ko." "Teka lang, hindi ba panggap lang, at bakit may pagsundo, may trabaho rin ako, tawagan mo na lang ako. Kung kailan mo kailangan ng serbisyo ko, one call away lang naman ako, huwag lang office time at baka sabunin at may banlo akong matanggap sa head namin." Sa totoo lang wala siyang pasok bukas, day off niya, mabuti na lamang at kahit malate siya ng uwi ngayon, walang problema. "And one more thing, sir, huwag ka masyadong pa-fall, hindi rin kita type," sabay irap niya sa binata, "assuming ka riyan, nek-nek mo. Ang lakas makagago tong gwapo na ito, ma-fall ako sa iyo." Makita mo pagmamarakulyo ng kanyang sarili. Ngumiti at napakibit balikat na lamang ang binata, first time niyang naka-encounter ng babae na wala man lang sign ng pagkagusto sa kanya. Siguro ay hindi lang talaga sila magkasundo, in the first place, at gusto niya iyon, para no hurt feelings kapag mission accomplished ito para sa task na ibibigay niya. He needs this woman, mukhang palaban. Kaya hindi siya mahihirapan gamitin ito towards Pinky. Pinaandar na lamang ni Brandon muli ang sasakyan at lumulan na sila. Naiset niya na sa GPS ang location ng dalaga nang sinabi nito yun kaya wala nang problema sa kanya ang paghatid rito. Habang bumabiyahe, narinig nilang may kumulong tiyan habang tahimik silang dalawa sa loob ng sasakyan. "Someone is hungry, let's eat first," basag sa katahimikan ng binata. "Hindi ako yun, no, baka ikaw ang tumunog ang tiyan, huwag mong ipasa sa akin." Pagtataray muli ni Anisha sa binata, but Brandon looks amazed at the woman he firstly met in the middle of the road. Hindi pa man niya sinasabi na ito ang tumunog ang tiyan pero agad naman sumagot na aliw siya rito, hinayaan niya na lamang at hindi na sinagot pa. "Okay, I suggest let's eat first, don't worry it's my treat, since mukhang katiwa-tiwala ka naman."
ngayon lang kita ililibre, huwag kang assuming next time kakain tayo, pay your own bill. Lou, asa ka naman magpalibre ako sa'yo? No, hindi kaya akong mukhang libre, may pera rin ako. Hindi nga lang kasing dami ng sayo, assuming ka rin talaga. Feeling mo lahat ng babae magpapalibre sa'yo, if I know, callboy ka lang. Ganting sagot ng dalaga, hindi siya magpapatalo rito. Aba bagong kakilala lang nila tapos kung sabihan siyang assuming ganoon na lang, palihim niyang irap sa lalaki? Tanging pagngiti lamang ang isinagot ng lalaki sa kanya. Ngiti ng ngiti, pa-fall talaga ang walang hiya, iritang bulong ng dalaga. Mabilis silang nakarating sa isang restaurant na hindi naman masyadong kamahalan, pero masasarap naman ang mga pagkain. Matapos mag-park ng kotse si Brandon bumaba na siya agad, naiwan naman sa loob ng sasakyan si Anisha. Nako, ang gentleman talaga, hindi man lang ako pinagbuksan ng pinto ng sasakyan, naiinis na bulong sa sarili ng dalaga. Padebog siyang bumaba ng kotse at nakasimangot nakakunot noon naman si Brandon sa nakikitang itsura ng dalaga. What's with the face, don't you like it here? Tanong ng binata sa kanya. Gusto naman, gutom na ako, no, kaya lang nakakainis lang yung kasama ko napaka-ungentleman lang. Hindi man lang binuksan ang pinto para sa akin, pagpaparinig ng dalaga sa kasama. Nagtataka si Brandon kung sino ang tinutukoy nito, napagtanto niya na siya ang pinapanto ng dalaga. Bakit ko naman gagawin pagbuksan ka ng pinto ng sasakyan ko? Ililibre na nga kita, libre ka na rin sa joyride ng maganda kong sasakyan, ang lagay gagawin mo pa akong tagabukas ng pinto para sa iyo? Masyado ka naman atang maarte, be good or I might change my mind to hire you as my pretend girlfriend, tila nauubusan pasensya na turan ng lalaki. Bigla naman natauhan si Anisha, luma na yan, marami nang nagdaan na babae sa akin, kaya alam ko mga karakas na ganyan, be natural, don't show too much pretensions, hindi bagay sa'yo. Wika nito sa kanya na animo ay kilalang kilala ang dalaga. Umirap lamang ang dalaga, alam niyang nabuking siya sa inarte session niya. Minsan nga lang mag-inarte sablay pa, marakulyo niya sa sarili. Pumasok na sila sa restaurant at umorder ng makakain. Sa una nahihiya ang dalaga, kasi ngayon lamang siya nagkaroon ng kasabay kumain at lalaki pa, madalas kasabay ay kapatid niya lang na si Connie, ngayon hindi, gwapo ang kasabay niya. Habang kumakain sila, bigla na lang may lumapit na babae sa gawin ni Brandon, napabaling ang tingin ng dalaga roon. Brandon Falcon, ikaw nga, wow, I didn't know kumakain ka sa simpleng restaurant na ganito, hindi ba mayaman ka? Tanong ng babae na nakasuot ng holster at sobrang bakat ang dapat bumikat rito, sexy naman masyado lang atang revealang ang holster nito na kahit cleavage ay hindi pinalagpas. Wow, may baby bump, si ate, wala sa loob na osel niya habang nakatingin sa dibdib ng babae. Lumingon naman ito sa kanya, naka-uniform pa siya sigurado makikilala siya nito. May pangalan pa ang uniform niya ng hotel kung saan siya nagtatrabaho. Oh, may bago ka pala ulit na hooker, Brandon, mas magaling ba siya sa akin? Hinintay kita sa hotel pero hindi ka dumating. Noon pala, yung taga-hotel ang kinatagpo mo, ang cheap mo na pala ngayon, naiinis na turan ng babae. Kanina pa siya naghihintay sa hotel, nilamok na siya at lahat sa may lobby wala man lang dumating na Brandon. Tapos, yung staff pala ng hotel ang kasama nito? Hey, pagbibigyan kita ngayon, pero bukas at sa susunod hindi ka na pwedeng lumapit sa boyfriend ko. Maliwanag, pinandilatin pa si Anisha ng mata habang sinasabi ng babae yun sa kanya. Stop it, Andrea, huwag kang mandamay ng ibang tao. Pasensya na kung hindi ako nakasipot sa usapan natin. Something came up and you're not my girlfriend either. So, stop fighting. Diretsyong saway ni Brandon sa babaeng bagong dating, medyo nasaktan naman ang babae sa sinagot ni Brandon pero binaliwala lamang nito yun. She needs Brandon, oras na mabuntis siya nito. Hindi niya napakakawalan pa ang binata, alam niya na bilyonaryo ang madalas kaniig. Kaya nga nag-stick siya rito, she wants his money. Nagkunwari lamang siyang isang taga-alta siyudad para makakuha ng matabang isda, and that's Brandon. Ito sana ang makakatagpo ng binata and ravish her all night kaya lang hindi natuloy at nawala na rin sa isip niya, nagulat naman silang dalawa ng babae nang sumagot si Anisha. Excuse me, Betty Boop, I'm not his girlfriend or whatever you are thinking about me. Brandon almost bumps me off his car, so before I complain to the police, he treats me to eat, in order I will not sue him. So stop assuming na aagawin ko ang jowa mo. Isaksak mo pa sa fallopian tube mo yan, I don't care, hindi na nga kagwapuhan, hindi ka rin naman kagandahan, swak kayo, magsama na nga kayong dalawa,
Iritang sagot ni Anisha at tumayo na sa kinauupo ang Celia, pero bago siya umalis binalingan niya ang lalaki, dumukot siya ng papel sa bag at ballpen nagsulat doon at inabot sa lalaki. Here, call me, when you need my service, mauna na ako, baka makasapak ako ng Betty Boop wala sa oras dito, goodbye, paalam niya kay Brandon, at agad lumisan sa restaurant, natuod naman saglit ang binata. Tiningnan naman ni Brandon ang papel na inabot ng dalaga sa kanya, hindi na rin kasi siya nakasagot dahil ang bilis nitong magsalita, umalis rin agad problema niya ngayon hindi niya alam ang bahay ng dalaga, pero nang makita ang numero na nakasulat sa maliit na papel, napangiti na lamang siya. So, she's one of your hookers, too, akala ko ba ako lang pagbasag sa katahimikan ng babae kay Brandon? Napatingin naman si Brandon rito, ibinulsa niya muna ang kapirasong papel at binigay ang buong atensyon sa babae, ngayon niya lang na-realize na hindi pala ito kagandahan, mas maganda pa si Anisha. Erase, bakit ko ba hinahalin tulad ang babaeng maingay na yun dito sa kaharap ko, kastigo ng binata sa sarili. Stop accusing her, Andrea, I just met her and what are you doing here? Balik tanong niya rito, he's tired, kung mag-aya ito sa kanya, wala na siya sa mood. Masyadong maraming nangyari ngayong gabi, kakain na lang muna sana ako kasi hindi mo naman ako sinipot sa meeting place natin, ginutom lang ako kakahintay roon sa lobby ng hotel, medyo malamok pa nga. Malamok, paano kang lalamukin, nasa lobby ka, aircon ang hotel impossible may lamok. Nagtatakang tanong niya rito, hindi niya alam na ngayong gabi ay makakatagpo siya ng mga babaeng may sayad ng kaunti sa utak, sa hotel may lamok? Oo, sa labas ng lobby ng hotel, hindi ako pinapasok ng guard kasi wala raw akong passes, hindi mo naman kasi sinabihan ang hotel na darating ako, nakakainis ka. Hindi alam ni Brandon kung matatawa o malinis kanina lang kay Anisha, matutuyuan na siya ng utak, ngayon may dumating na panibago, hindi niya masyado ito nakakausap kasi kapag nasa loob na sila ng kwarto, wala nang may nagsasalita isa man sa kanila, abala na sila sa makamundong gawain, ngayon niya lang nalaman na ganito pala ang avid hooker niya, mas assuming pa ito kay Anisha. Look, I'm sorry, next time na lang tayo magkita ulit, I have to go. Ikaw na lang kumain nitong order namin, babayaran ko na lamang sa cashier, aniya rito, akmang aalis na siya pero pinigilan siya nito. Ayaw mo bang matuloy tonight, I'm wet, whenever I see you, Brandon, kahit sa car mo na lang, it's fine with me, I just want you tonight, malambing na saad nito habang hinihimas ang kanyang braso. Bigla naman nakaramdam ng init si Brandon, kanina gusto niyang magpigil, pero sa isang haplos lamang ng babae, nakalimutan niya na ata, mabilis niya itong hinila palabas, hinabol naman sila ng waiter dahil hindi pa bayad ang pagkain na in-order nila. Sir, bayad niyo po, habol ng waiter sa kanila, huminto naman agad si Brandon at dinukot ang wallet, kumuha ng 3 tag 500, buti na lamang at may cash siya, usually he's using cards, at dahil nagmamadali siya to ravish the woman who's with him right now, he gave the bill and didn't take the change. Akala niya mauudlot ang gabi niyang walang hooker na magpapaligaya sa kanya. Kinabukasan abala si Anisha sa paglilinis ng bahay nilang magkapatid, mamaya na siya lalabas para makichismis sa mga kapitbahay, kahit na luma at tagpi ang bahay nila, hindi niya naman hinahayaan na maging marumi ang paligid nila, iyon na lamang ang benefits niya sa buhay, ang maging malinis. Habang nagwawalis siya sa tapat ng bahay nila, naririnig niya ang chismisan ng mga kapitbahay. Parang may radar lagi ang tainga niya sa tuwing makakarinig ng salita mula sa mga kapitbahay, ngunit ganoon na lamang ang pagkayamot niya nang marinig ang kanyang pangalan. Alam mo ba, muntik na raw masagasaan si Anisha kagabi sa Makati, mabuti na lang at mabilis huminto yung sasakyan, kundi napuruhan siya, hindi na ako magtataka kung bakit pati sa lugar kung saan siya nagtatrabaho ay sinusundan siya ng malas, sabi ng isang kapitbahay niya, rinig na rinig niya ang pangalan niya. Nagtataka siya kung bakit alam ng mga ito ang nangyari sa kanya kagabi. Bigla siyang napaisip possible na isa sa mga kapitbahay niya ang sinundan siya sa trabaho para lamang saktan, sanay na siya, na madalas may bigla na lamang mananampal sa kanya, dahil sa hindi mapigilan dila niya, pero iba ang kagabi tila gusto talaga siyang maimbalido. Sasagot na sana siya sa mga ito nang biglang tumunog ang telepono niya. Mabilis niyang binitawan ang walis at agad dinukot ang cellphone sa bulsa, nakita niyang unregistered number yon. Hindi niya sinagot at ibinalik na lamang ang cellphone muli sa bulsa niya, ilang sandali pa ay naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone, hudyat na may nag-message sa kanya.
Kinuha niya muli sa bulsa ang telepono at binuksan ang message na dumating roon. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makilala kung sino ang nag-text. Hi, Anisha, this is Brandon, the driver of a sports car who almost bugged in you last night. Kanina pa kita tinatawagan, pero hindi mo sinasagot. May trabaho ka ba ngayon? Yun ang laman ng message sa cellphone niya. Ang akala niya hindi na siya nito kukontakin kasi may sexing babae itong kasama kagabi. Ano na naman kaya ang gusto nito? Napapaisip na tanong niya sa sarili, pinindot niya ang reply at nagtipa ng sagot dito. Hello, maikling sagot niya at click send agad. Ilang saglit lang ay tumunog muli ang cellphone niya. Tumatawag muli ang numero na unregistered kanina. Kilala niya na kung sino iyon kaya agad niyang sinagot. Natuon na ang atensyon sa cellphone niya imbes na makinig sa pinag-usapan ng mga kapitbahay niya. Ani sa isip niya. Mamaya lang kayo, ako naman ang mag-iimbestiga at kayo naman ang gagawin kong hot topic for now. Sideline time muna. Pumasok siya sa loob ng bahay at iniwan ang nakabalandra niyang mga winalis sa labas. Hello, medyo ipit na boses na sagot niya sa tawag. Hindi niya alam kung bakit, basta feel niya lang liitan ang kanyang boses. Yes, hello, I need you today. Nasa work ka ba? Can I pick you up? Sagot sa kabilang linya. Wala pala akong pasok ngayon. Sige, kita na lang tayo sa mall. Doon mo na lang ako sunduin, aniya sa kausap sa cellphone. Biglang bumungad sa kanya ang kapatid na si Connie. Nakabihis na ito. Usapan nila mamamasyal sila. Bigla siyang napatampal sa noo. Paano niya sasabihin sa kapatid na hindi tuloy ang lakad nila? Nakakunot ang noo ni Connie habang nakikinig sa sinasabi ng kanyang ate. Alam niya aalis sila at bakit magpapasando ito kung saan, tinaasan niya ng kilay ang kanyang ate. Minsan lang sila lumabas na udlot pa. Matapos makipag-usap ni Anisha kay Brandon, bumaling naman siya sa kapatid. Sis, sorry, mauudlot muna ang bonding natin. Tumawag kasi yung sideline job ko. Urgent daw. Okay lang ba cancel muna natin, pero kung gusto mo lumabas, okay lang, bibigyan na lang kita ng pera, para hindi ka maboard dito sa bahay. Ano, deal? Aniya sa kapatid. Sumimangot naman ito. Alam niya kapag ganon na ang mukha ng kapatid, ibig sabihin tampo na ang kasunod noon. Hindi tuloy alam ni Anisha kung sino ang unang sasamahan. Promise, sis, bawi ako next time. Kailangan din kasi natin itong bago kong trabaho, pandagdag sa gastusin natin. Lalo pa at college ka na, kailangan natin ng anda, sis. Huwag na magtampo bunso, promise next time matutuloy na talaga. Kainis ka naman, ate, sige next time na lang, penge na lang pera, ako na lang ang lalabas, bibili ako ng pam-project ko sa school, sabay lahad ng palad nito. Sure, bunso, sorry talaga, si ate. Pero pwede ba bago ka umalis alisin mo muna yung mga winalis ko sa tapat ng bahay natin? Nakalimutan kong tapusin. Please, pakiusap niya sa kapatid. Lalo naman itong bumusangot na kaporma na tapos magwawalis pa sa labas at dodempot ng basura. Ate, nagpapadyak ito ng paa bago lumabas ng bahay, nakasimangot at napakatulis ng nguso. Narinig na lamang ni Anisha ang tunog ng walis at dustpan na halatang masama ang loob ng gumagamit. Mabilis nagbihis si Anisha para hindi malate sa lakad niya. Masyadong demanding ang bagong boss niya, pero carry lang, kapalit naman noon ay tumetaginting na 200,000 pesos, hindi na masama. Pinili niya ang bagong bili na damit sa mall. It's white olive silk linen utility playsuit. A relaxed short-sleeved utility playsuit crafted from a linen and silk blend featuring multiple pockets. The style is finished with epaulets and turn-up cuffs, at panaresa niya rin ito ng strap-style flat sandals. Makinis ang mga binti niya at matangkad din naman siya, kaya carry niya ang ganon style na damit, para siyang rarampa sa entablado. Bitbit niya ang kanyang brown shoulder bag na bumagay naman talaga sa outfit niya. Nang makabihis ay agad siyang lumabas ng kwarto nila. Bumungad sa kanya ang kapatid na nakaupo sa sofa sa may mini living room nila. Nakasimangot pa rin ito, lumapit siya rito at inabot ang 500 sa kapatid. Tila lumiwanag naman ang itsura nito nang makita ang kulay dilaw na papel. Mabilis kinuha ni Connie ang pera at agad ibinulsa. Kapag pera talaga napakabilis mo. No, kung hindi lang ako aalis wala kang 500 talaga, aniya at siya naman ngayon ang medyo nakasimangot. Sayang kasi 500 din yun. May panghihinayang sa isip niya, pero na-realize niya kapatid naman niya ang makikinabang. Salamat, ate, the best ka. Mabilis silang nagpaalam sa isa't isa at lumulan sa kanya-kanyang lakad. Nakatingin kay Anisha ang mga kapitbahay na tila nagtataka at may lakad siya.
Natural kasi sa dalaga na kapag nasa bahay lamang at day off, wala itong ginagawa kung hindi suriin ang mga kapitbahay kung ano ang latest chismis sa mga ito. Pero ngayong araw ay tila may himala at hindi ito pumirmi sa bahay. Inirapan lamang ni Anisha ang mga nakatumpok na mga kapitbahay sa daraanan niya. Sa isip niya, hintayin lang nila kapag hindi siya busy. Mabilis siyang nakasakay ng jeep pagkalabas sa eskinita nila, biglang nag-vibrate ang phone niya nang makaupo na siya sa jeep. Kinuha niya iyon at binasa ang mensahe, "I'm on my way now to mall, message me once you arrive there." Iyon ang laman ng mensahe. Nag-reply siya ng okay, at saka ni-save ang number nito. Kimbab, ang nilagay niyang pangalan, sa totoo lang kamukha ito ni Kimbab, secret crush niya, kaya kahit sa save number man lang feeling niya ka-text niya ang crush niya, pero hindi yun si Brandon, nek-nek noon maging crush niya. May pandidireng isip niya, bigla siyang kinilabutan. Halos mahigit kalahating oras ang naging biyahe niya tungo sa Makati mula sa Quezon City, dahil sa traffic na rin pagkababa niya sa naturang mall, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagtipa roon. "Nandito na ako sa may entrance, nasaan ka?" At mabilis na pinadala yun sa binata, feeling niya may ka-eyeball siya. At chatmate niya, first time niya may ka-meet up na lalaki, although hindi nila first time ang magkita ni Brandon, medyo kinakabahan pa rin siya dahil hindi siya sanay sa mga meet up na yun. Mabilis namang nag-reply ang lalaki, "I'm at the entrance, I saw you already, stay there, I'm coming." Sagot nito sa mensahe ng dalaga. Palingon-lingon si Anisha kung nasaan banda ang lalaki at halos hindi niya ito nakilala. Kagabi kasi hindi niya masyado itong nasilayan dahil nga madilim, at ilaw lamang ang liwanag sa pagitan nila. Look alike nga talaga ito ng crush niya, akala niya kaunting hawig lang. Halos Pinoy version ito ng kanyang crush, feeling niya lumuwag ang garter ng underwear niya at napigtas ang hook ng kanyang bra, gwapo nga pala talaga ito, hindi na siya magtataka kung bakit yung mukhang Betty Boop na babae kagabi. Ni-claim agad na boyfriend niya ito, kahit sino, papangarapin na maging kasintahan nito, pero siya, hanggang fake girlfriend lang. Hi, bati nito sa kanya nang makalapit, nakangiti ito sa kanya, natulala naman siya dahil sa porma nitong, oh, lala. Nakasuot ito ng yellow linen long sleeve shirt na tinupi ng kalahati sa bawat braso, tapos beige-colored pants at pinaresa naman ito yon ng leather brown shoes, medyo angat ng kaunti ang laylayan ng pants kaya kita ang medyo balbo nitong binti, mukhang naka-half socks lamang ito dahil hindi kita ang medyas sa paa nito. Simple lang pero lakas makaagaw ng atensyon sa mga tao, gayon din ang dalaga, para silang endorser ng damit paired model. Pamitik sa harap ng mukha niya ang binata, dahil mukha na siyang estatwa habang nakatingin lamang sa lalaki. Ang gwapo, ani ng malanding isip ni Anisha, "Hey, bakit tulala ka? Nagagwapuhan ka na ba sa akin? Ha, crush mo na ako?" Pang-aasar nito sa kanya. Inirapan niya ito, kahit ikaw pa ang matirang lalaki sa mundo, hindi pa rin kita type, no?" Ani ng dalaga. Natawa naman ang binata, napalingon ito sa mga taong nagdadaan dahil binabati ito. "Hi, Kimbab, ang gwapo mo naman." Ilan lamang sa naririnig ng dalaga na tinatawag sa ganun pangalan ang binata, hindi lang pala siya ang nakapansin sa itsura nito, maging ang mga tao na nakakakita sa kanya. "Hello," bati rin ito sa mga dalagita na bumabati sa lalaki, "feeling mo talaga artista ka? Mga bulag ang mga yan, hindi nakikita ng kapangitan mo." Saad ni Anisha sa binata, hindi niya alam kung bakit gusto niya itong sinasagot ng ganon, wala lang, naiirita lang siya, sobra kasing gwapo, pero hindi niya aaminin iyon sa binatang kaharap. Ibinalik nito ang atensyon sa kanya, "Selos ka? Ako naman ang ka-date mo ngayon, di ba? Be proud." Mayabang natura nito sa kanya. Assuming ka rin, halika na nga, bago pa tayo dumugin ng mga fans mo." Sabay hila ng dalaga rito. Wala sa loob ni Anisha ang ginagawa at hindi niya napapansin ang simpleng pagngiti ng binata sa kanya. Itinuro nito kung saan ang sasakyan nakapark, patuloy pa rin sa paghila ang dalaga, nang makarating sa sasakyan, binitawan agad ni Anisha ang kamay ng lalaki, ngayon niya lang na-realize ang ginawa. Pinahid niya ang kamay sa damit na tila may virus ang pagkakahawak niya sa kasama. "Sorry, na-carried away lang, dumarami kasi ang tao banda sa atin, ayaw ko naman dumugi nila. Sayang ang skin ko kapag nagalusan," paliwanag niya sa binata. Tila natutuwa naman ang lalaki sa kanya, "You know what? Kaunti na lang iisipin ko yung pagpanggap mo na girlfriend ko ay magiging totoo, how's that?" Pataas-taas pa ng kilay ang lalaki sa kanya.
Hindi maintindihan ng dalaga kung magpipretend siyang jowa nito o maghapon silang mag-aasaran, kaunti na lang kukunyatan niya na talaga ito. Hindi na siya sumagot, hahaba lamang ang usapan nila at walang mangyayari kapag pinatulan niya ito. Sumakay siya agad sa shotgun seat ng kotse pagka-unlock ng lalaki rito. Umikot naman sa driver seat ang binata at sumakay na rin. Saan tayo pupunta? Tanong ng dalaga, somewhere na makikita ng lahat na kunwari girlfriend kita, alalahanin mo start today ang iyong mission sa akin. Hindi ko ibibigay sa iyo ang 200,000 kapag hindi naging maganda ang outcome, wika ng lalaki. He needs to show Anisha to everyone para hindi na siya madalas guluhin ng ex niya. Just early this morning kasi pumunta na naman ito sa condo niya. Good thing he remind every staff on his condo building na huwag itong papasukin. His ex went wild. Malala na talaga ang babaeng iyon. After cheating on him, may mukha pang humarap sa kanya and claiming she's his fiancé. He's hoping